Ama naming Diyos, banal at makapangyarihan sa lahat. Pinupuri ka namin at pinapasalamatan ka namin at sinasamba ka namin. Humihiling kami sa iyo ng tulong at humihingi kami ng kapatawaran sa aming mga pagkakasala. Bigyan mo kami ng matuwid na puso na iyong ipinagkakaloob sa pamamagitan ng biyaya mo lamang. Ipinakikita mo sa pamamagitan ng iyong awa sa amin. Pinakikiusap namin sa iyo, Panginoon. At sa gabing ito, ipatnubayan mo kami sa pangangaral ng iyong salita. Bigyan mo kami ng kalakasan upang kami po ay maging consistent sa aming pananampalataya. Na hindi lamang namin sinisikap ayusin ang gawain sa pamamagitan ng panlabas na pagbabago at panlabas na kaayusan, kung hindi aming pinapanatili ang puso na matapat sa iyo at may takot sa iyo at nagpapakumbaba sa iyo at nag-iingat na baka nalalapastangan namin ang iyong banal na Espiritu. Pahintulutan mo kami sa gabing ito na maunawaan ang iyong mga salita sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. James chapter 2, verse 1 hanggang verse 26. Mga kapatid ko, yayamang mayroon kayong pananampalataya ng ating Panginoong Hesukristo, na Panginoon ng kaluwalhatian ay huwag magtatangi sa mga tao. Sapagkat kung may pumasok sa inyong sinagoga ang isang tao na may singsing na ginto at may magandang kasuotan, at may pumapasok namang isang dukha na may damit na hamak, at inyong ang itangi ang may suot na damit na maganda, at inyong sabihin, maupo ka rito sa dakong mabuti, at sa dukha ay inyong sabihin, tumayo ka riyan at maupo ka sa ibaba ng aking tungtungan. Hindi baga kayo nagtatangi sa inyong sarili at nagiging mga hukom na may masasamang pag-iisip? Dinggin ninyo, mga minamahal kong kapatid, hindi baga pinili ng Diyos ang mga dukha sa sanlibutan ito upang maging mayayaman sa pananampalataya at mga tagapagmana ng kahariang ipinangako niya sa mga nagsisiibig sa Kanya? Ngunit inyong niwalang puri ang dukha. Hindi baga kayo pinahihirapan ng mayayaman at sila rin ang kumakaladkad sa inyo sa harapan ng mga hukuman? Hindi baga nilalapastangan nila yaong marangal na pangalan na sa inyo'y itinatawag? Gayon may kung inyong ganapin ang kautosang hari, ayon sa kasulatan, iibigin mo ang iyong kapwa na gaya ng sa iyong sarili, ay nagsisigawa kayo ng mabuti. Datapwat kung kayo'y nagtatangi ng mga tao, ay nangagkakasala kayo at kayo'y hinahatulan ng kautusan na gaya ng mga suwail. Sapagkat ang sino mang gumaganap ng buong kautusan at gayon may natitisod sa isa ay nagiging makasalanan sa lahat. Sapagkat ang nagsabi huwag kang mangangalunya ay nagsabi naman huwag kang pumatay. Ngayon, kung ikaw ay hindi nangangalunya ngunit pumapatay ka, ay nagiging suwail ka sa kautusan. Gayon ang inyong salitain at gayon ang inyong gawin, na gaya ng mga taong huhukuman sa pamamagitan ng kautusan ng kalayaan, sapagkat ang paghuhukom ay walang awa doon sa hindi nagpapakita ng awa. Ang awa ay lumuluwalhati laban sa paghuhukom.
Anong pakikinabangin mga kapatid ko, kung sinasabi ng sino man na siya ay may pananampalataya, ngunit walang mga gawa? Makapagliligtas baga sa kanya ang pananampalatayang iyan? Kung ang isang kapatid na lalaki o babae ay hubad at walang kakanin araw-araw, at ang isa sa inyo ay magsabi sa kanila, magsiyaon kayong payapa, kayo'y mangagpainit at mangagpakabusog, at gayon may hindi ninyo ibinibigay sa kanila ang mga bagay na kinakailangan ng katawan, anong mapapakinabang dito? Gayon din naman, ang pananampalataya na walang mga gawa ay patay sa kanyang sarili. O sasabihin ng isang tao, ikaw ay mayroong pananampalataya at ako'y mayroong gawa. Ipakita mo sa akin ang iyong pananampalatayang hiwalay sa mga gawa. At ako sa pamagitan ng aking mga gawa ay ipapakita sa iyo ang aking pananampalataya. Ikaw ay sumasampalataya na ang Diyos ay iisa. Mabuti ang iyong ginagawa. Ang mga demonyo man ay nagsisisampalataya at nagsisipanginig. Datapwat ibig mo bagang malaman o taong walang kabuluhan na ang pananampalatayang walang mga gawa ay baog? Hindi baga ang ating amang si Abraham ay inaring ganap sa pamagitan ng mga gawa dahil sa kanyang inihain si Isaac na kanyang anak sa ibabaw ng dambana? Nakikita mo na ang pananampalataya ay gumagawang kalakip ng mga gawa, at sa pamagitan ng mga gawa ay naging sakdal ang pananampalataya. At natupad ang kasulatan na nagsasabi, at si Abraham ay sumampalataya sa Diyos at siya ay ibinibilang na katwiran sa kanya, at siya ay tinawag na kaibigan ng Diyos. Nakikita ninyo na sa pamagitan ng mga gawa ay inaring ganap ang tao at hindi sa pamagitan ng pananampalataya lamang. At gayon din naman, hindi rin baga si Rahab na patutot ay inaring ganap sa pamagitan ng mga gawa dahil sa tinanggap niya ang mga sugo at kanyang pinapagdaan sila sa ibang daan? Sapagat kung paanong ang katawan na walang espiritu ay patay, ay gayon din ang pananampalataya na walang mga gawa ay patay. Pagpalain natin, pagpalain ng Panginoon ng pagkabasa natin ng kanyang salita. Ang ating paksa sa bahaging ito ng kasulatan ay ang pananampalatayang mula sa Panginoong Hesukristo sa panahon ng pagsubok. Ang pananampalatayang mula sa Panginoong Hesukristo sa panahon ng pagsubok. Binanggit ni Santiago na ang mga tukso at kahirapang dinaranas ng mga Kristiyano ay pagsubok sa pananampalataya. Ayon yan sa chapter 1 verse 3. Kapag ang dalisay na ginto ay inilagay sa apoy, hindi ito nasisira, kundi ito'y napapadalisay. Ang apoy ay hindi kaaway ng tunay na ginto. Ang apoy pa nga ang instrumento upang maalis ang dumi at maihiwalay ang mga halo sa ginto. Subalit ang mga huwad na metal, kapag isinabak sa parehong apoy, ay hindi pinapabuti ng apoy, kung hindi natutunaw at nauubos. Iisa lang ang apoy na pinag-uusapan natin, subalit magkaiba ang resulta. Bakit? Sapagkat magkaiba ang kalikasan ng tunay na ginto sa huwad na ginto. Ganyan din ang pagsubok sa buhay ng Kristiyano. Ang mga apoy ng kahirapan, pagtitiis at pag-uusig ay hindi gumagawa ng pananampalataya. Hindi galing ang pananampalataya natin sa kahirapan. Kundi, ang ginagawa ng kahirapan sa atin, inilalantad nito kung ang pananampalataya ba natin ay tunay o huwad na pananampalataya. Kung ang ating pananampalataya ay mula sa Panginoong Hesukristo, ito'y lalong titibay at lalong dadalisay at lalong magpapasakop sa kanyang pagkapanginoon. Ngunit kung ang pananampalataya natin ay panlabas lamang, relihiyoso tayo sa anyo, subalit walang tunay na pagsunod na nanggagaling sa puso at nanggagaling sa isip, at ang ating katawan ay sumasabay lang sa agos ng pagkakristyano natin sa iglesia,
Ang mga apoy ng pagsubok na nararanasan natin mismo ang magbubunyag ng ating mga kahinaan. Sinabi rin sa chapter 1 ng Santiago na kung hindi nauunawaan ng mga Kristiyano ang layunin ng Diyos sa likod ng kanyang mga pinahihintulutang pagsubok, tinatawagan ni Santiago ang iglesia na tayo ay humingi ng karunungan sa Diyos. At paano tayo hihingi ng karunungan sa Diyos? Sa pamamagitan ng pananampalatayang hindi pa bago-bago. At sa pamamagitan ng pananampalatayang merong isang tiyak na isip, verse 5 at verse 8. Sa panahon ng pagsubok, ang iglesia ay dapat magkaroon ng tunay na pagsamba sa Diyos at pagtitiwala sa kanyang kabutihan at sa kanyang hindi nagbabagong katapatan, sapagkat ang ating Diyos na sinasamba ay siya ding ating Ama sa langit at hari ng lahat ng bagay. Verse 17 at verse 18. Dapat nating ituon ang ating sarili sa kanyang layunin at tanggaping may kaamuan ang salitang inilagay sa ating puso. Paano natin tinatanggap ng may kaamuan ang kanyang salita? Sa pamamagitan ng hindi pagiging tagapakinig lamang, kung hindi sa pamamagitan ng pagiging tagatupad din ng salitang ating napapakinggan. Verse 21 at verse 22. Sa makatuwid ang pananampalatayang Kristiyano ay praktikal na pananampalataya. Hindi marapat, mga kapatid, na masabi sa ating relihiyon na ito'y walang kabuluhan. Ni hindi dapat makita sa atin na parang tayo ang hindi nagpapahalaga sa ating relihiyon. Na tayo mismo ang lumalapastangan sa mga pagsamba, na tayo mismo ang nagpahayag na ito'y pagsamba natin sa Diyos. Inilarawan ni Santiago ang kapakipakinabang na relihiyon bilang isang dalisay na relihiyon. Sa verse 26 at verse 27, babasahin natin ito sapagkat dito manggagaling yung ating paglalahad mula sa chapter 2 na ating binasa kanina. Santiago 1:26, kung ang sino mang ay nag-iisip na siya'y relihiyoso samantalang hindi pinipigil ang kanyang dila, kundi dinadaya ang kanyang puso, ang relihiyon ng taong ito ay walang kabuluhan. Ang dalisay na relihiyon at walang dungis sa harapan ng ating Diyos at Ama ay ito: dalawin ang mga ulila at mga babaeng bao sa kanilang kapighatian at pag-ingatang walang dungis ang kanyang sarili sa sanlibutan. Dito lamang natin mababasa yung salitang relihiyon na mula sa Griegong salita ay triskia, na ang ibig sabihin ay seremonyal na pagsunod o pagsamba. Ito'y tumutukoy sa mga ginagawa ng mga Kristiyano bilang panlabas na manifestasyon ng kanilang pananampalataya. Ang mga unang Kristiyano ay mayroon ng nakikitang kaayusan ng pagsamba. Ang iglesia ay may pagkakatipon sa mga sinagoga, ay dito sa chapter 2, verse 2 na nabasa natin. Meron din silang pananalangin. Nananalangin sila para sa isa't isa. Meron silang sama-samang pananalangin. Sila'y nagpapatuloy sa pananalangin. Kanilang ipinapanalangin ang may sakit. Ang mga kalalakihan ay tinatawag para manalangin. At sila'y umaawit ng mga himno bilang paraan ng pagtuturo sa isa't isa at bahagi rin ng kanilang pagpupuri sa Diyos. At higit sa lahat, sila ay sama-samang nakikinig sa pangangaral ng salita ng Diyos. Ang mga elemento na yan ng pagsamba ay kaparehas ng mga elemento na mayroon tayo ngayon sa pagsamba. Ngunit sinasabi ni Santiago na kung ang lahat ng ito ay walang tunay at personal na pagpapasakop at pagganap sa salita na napapakinggan ng mga Kristiyano, ang panglabas na anyo ng pagsamba ay walang kabuluhan. Ang pagpunta sa bahay-sambahan ay walang kabuluhan. Ang pananalangin ay walang kabuluhan. Ang pakikinig ng salita ng Diyos ay walang kabuluhan.
Ang pagsasama-sama ng mga magkakapatid ay walang kabuluhan kung ito ay hindi nauuwi at nagmumula sa isang tunay na pagpapasakop sa pagkapanginoon ni Jesucristo, na nauuwi sa isang mapagmahal at banal na pamumuhay. Kaya itong diwa ng mensahe ni Santiago sa chapter 2. Ang mga tukso at kahirapang dinaranas ng mga Kristiyano ay pagsubok sa pananampalataya. Sa panahon ng pagsubok, nahahayag ko ang ating relihiyon ay dalisay o walang kabuluhan. Kung ang ating pagsamba ay totoo o seremonya lang. Kung ang ating paggalang sa ating pagkakatipon ay nakagawian lang o totoong respeto sa Diyos. O kung ang ating pag-ibig ay bunga ng biyaya o dahil lang sa tayo ay umaasa ng pakinabang sa Diyos. Na parang mga tao sa sanlibutan, ang pananampalataya ay dapat magbunga ng mga gawa ng pag-ibig at kabanalan. Sapagkat ang pananampalatayang taglay ng Kristiyano ay nagmumula sa Panginoong Hesukristo. Kung papansinin natin sa chapter 2 verse 1, sinabi niya rito, yayamang mayroon kayong pananampalataya ng ating Panginoong Hesukristo. Ang pananampalatayang tinutukoy dito ay hindi simpleng pagtitiwala sa Kanya. Kung hindi yung pananampalataya at klase ng pagtitiwala sa Diyos na mismong si Jesucristo mismo ay nagtiwala sa Kanyang Ama sa langit nung siya'y nagkakatawang tao. Ang pananampalatayang Kanyang ibinigay sa mga Kristiyano, ang tinutukoy dito na pananampalataya ng ating Panginoong Jesucristo, kagaya na sinasabi sa Hebrews chapter 12, verse 2, namasdan natin si Jesus na gumawa at sumakdal ng ating pananampalataya. Kaya nga, kung iisipin natin mga kapatid, sa sanlibutan, lahat ng tao ay maaaring magsabing sila'y may pananampalataya. Subalit may klase ng pananampalataya na hindi galing sa tao. May klase ng pananampalataya na pananampalataya ng Panginoong Hesukristo na Kanyang ginawa sa tao at Kanyang papasakdalin. Ano ang mga katangian ng pananampalatayang ito? Paano nahahayag na ang tao ay tunay na may pananampalatayang hindi galing sa kanyang sarili ko, hindi galing sa Panginoong Hesukristo? Una, hindi ito nagtatangi na mabababang katayuan ng mga kapatid. Pangalawa, ang pananampalatayang ito ay nagpapasakop sa sarili, nagpapasakop ng sarili sa kautusan ng Panginoong Hesukristo upang ibigin ang iba. Pangatlo, ang pananampalatayang ito ay gumagawa sa ikapapakinabang ng iba. Kaya habang binubuksan natin ang salita ng Diyos dito sa chapter 2, verse 1 hanggang verse 26, itatanong natin sa ating sarili, habang ako ba ay inilalagay sa apoy, ang aking pananampalataya ba ay lalong nadadalisay? O ang aking pananampalataya ay kagaya ng metal na natutunaw at nawawala? At unti-unting nanghihimagod, sapagkat ang pananampalatayang mula sa Panginoong Hesukristo ay hindi masisira sa panahon ng pagsubok. At ito'y iingatan ng banal na Espiritu. Ang pagsubok ang nagpapatunay na ang taglay nating pananampalataya ay mula sa Diyos. Iisa-isahin natin yung binanggit ko kaninang mga marka ng pananampalatayang mula sa Panginoong Hesukristo. Unahin natin
ang pananampalatayang mula sa Panginoong Hesukristo ay hindi nagtatangi ng tao. Magbabasa tayo sa chapter 2. Chapter 2, verse 1 hanggang verse 4. Mga kapatid ko, yayamang mayroon kayong pananampalataya ng ating Panginoong Hesukristo na Panginoon ng kaluwalhatian, ay huwag magtatangi sa mga tao. Sapagkat, kung may pumasok sa inyong sinagoga ang isang tao na may singsing na ginto at may magandang kasuotan at may pumapasok namang isang dukha na may damit na hamak, at inyong itangi ang may suot na damit maganda at inyong sabihin, maupo ka rito sa dakong mabuti. At sa dukha ay inyong sabihin, tumayo ka riyan o maupo ka sa ibaba ng aking tungtungan. Hindi baga kayo nagtatangi sa inyong sarili at nagiging mga hukom na may masasamang pag-iisip? Sinabi, yung yayamang mayroon kayong pananampalataya ng ating Panginoong Hesukristo ay huwag magtatangi sa mga tao. Sa konteksto, ang tinutukoy ni Santiago ay diskriminasyong nakabatay sa panlipunang katayuan, lalo na sa pagitan ng mayaman at mahirap. Ang pagsubok sa iglesia ay kadalasang pinakamabigat para sa mga dukha, sa mga ulila, sa mga balo, at mga kapatid natin sa Panginoon na walang seguridad sa buhay. Ngunit ang kahirapan ay hindi dapat maging dahilan ng pagkakabahagi sa loob ng iglesia. Ang pagtatangi ay isang anyo ng paghatol. Mayroong dahilan kung bakit mas kinakatigan natin ang isang tao. At ito ay nagpapakita ng prinsipyong ating ipinamumuhay. May dahilan kung bakit mas tutulungan ng tao yung mga taong makakatulong din sa kanya. At sa panahon ng pagsubok, na pare-parehas tayong sinusubok at pare-parehas tayong nangangailangan, lumalabas kung anong klaseng prinsipyong meron tayo. At mas malala pa rito, maraming Kristiyano ang iniiwan ng kanilang mga kapatid sapagkat mahihirap lang ang kanilang mga kapatid. Mas maniniwala sila sa mga hindi nila kapatid porke mayaman. Bagamat yan ay extension o expansion ng prinsipyong ipinapangaral dito, hindi maaaring sukatin mo ang kalagayan ng tao dahil sa kanyang material na estado sa buhay o material na pagmamayari. Ito ay pag-angkin ng posisyong hindi atin. Hindi ibig sabihin nakita mong maganda ang panlabas, maganda ang laman ng puso niyan. Sapagkat Diyos ang nakakakita. Maaring makikita mo sa gawa ng tao, pero hindi sa suot at hindi sa kayaman ng taglay. Ang pagtingin sa kapatid, batay sa kanyang estado sa buhay ay tuwirang pagsalungat sa kaluwalhatian ni Kristo na ating ipinahahayag. Basahin natin sa verse 5, ituloy natin. Dinggin ninyo mga minamahal kong kapatid, hindi baga pinili ng Diyos ang mga dukha sa sanlibutan upang maging mayayaman sa pananampalataya at mga tagapagmana ng kahariang ipinangako niya sa mga nagsisiibig sa Kanya. Hindi marapat iwalang kabuluhan ang mahihirap na mga kapatid dahil sa mabiyayang paghirang ng Diyos sa ating lahat. Kung ating ipinagmamalaki ang kaluwalhatian ni Kristo, ipinagmamalaki natin ang Kanyang kaluwalhatian sa Kanyang pagiging mabiyaya. Ipinaalala ni Santiago sa iglesia na pinili ng Diyos ang mga dukha sa sanlibutang ito. Hindi aksidente kung karaniwan sa mga tunay na Kristiyano ay mula sa mga mahihirap na komunidad, sapagkat Diyos ang pumipili ng tao para sa kanyang sarili. Kung iwawalang kabuluhan mo ang taong mahirap samantalang kapatid mo siya sa Panginoon, ay para mo ring winawalang kabuluhan ang katalinuhan ng Diyos sa kanyang paghirang ng tao.
Katulad ng sinabi ni Apostol Pablo sa 1 Corinthians chapter 1 verse 26. 1 Corinthians chapter 1 verse 26 hanggang 29. Masdan ninyo ang sa inyo'y pagkatawag, mga kapatid, na hindi ang maraming marunong ayon sa laman, hindi ang maraming may kapangyarihan, hindi ang maraming mahal na tao ang mga tinawag, kundi pinili ng Diyos sa mga bagay na kamangmangan ng sanlibutan upang hiyain niya ang mga marurunong, at pinili ng Diyos ang mga bagay na mahihina ng sanlibutan upang hiyain niya ang mga bagay na malalakas, at ang mga bagay na mabababa ng sanlibutan at ang mga bagay na hinamak ang pinili ng Diyos, oo, at ang mga bagay na walang halaga upang mawalang halaga ang mga bagay na mahahalaga, upang walang laman na magmapuri sa harap ng Diyos. Kaya bakit sinabi yun ni Apostol Pablo? Sapagkat kung tutuusin, kahit ang mga Kristiyanong may kaya sa buhay, kahit ang mga mayayamang Kristiyano, at kahit ang mga Kristiyanong may kakayanan, ay dapat ding magpakumbaba sa dakilang biyaya ng Diyos sa kanyang pagliligtas sa atin. At kung ipinagmamalaki natin ang ating mga kayamanan at ang ating mga kagalingan ng ating mga kayabangan at kung sino ang kilala mo at diyan ka nakadepende, ay mahiya ka. Sapagkat lahat ng ipinagmamalaki mo, hindi yan kasali kung bakit ka iniligtas ng Diyos. Pagkos ay dapat isipin ng Kristiyano, ayon pa rin sa pagkakasulat ni Pablo. Sa 2 Corinthians chapter 8, verse 9, sa 2 Corinthians chapter 8, verse 9, nalalaman ninyo ang biyaya ng ating Panginoong Hesukristo, na bagamat siya'y mayaman, gayon may nagpakadukha dahil sa inyo, upang sa pamamagitan ng kanyang karukhaan ay magsiyaman kayo. Kung ikukumpara natin ang kayamanan na mayroon tayo, anumang halaga, gaano man kaliit o gaano man kalaki, hindi ang tunay na kayamanan. Sapagkat ang lahat ng pera natin sa bangko ay sakop ng inflation. Lahat ay nagbabago. Ang palitan ng peso sa dolyar, at kahit pa ang ginto na sinasabi ng mga ekonomista hindi nagbabago ang halaga, ay matutupok sa matinding apoy ng Panginoon. Sa makatuwid, ang tunay na kayamanan ay yung kayamanan na iniwan ni Kristo sa kalangitan. Ang kayamanan na naroon na bago palalangin ang sanlibutan. At kung ang sanlibutan ito ay lilipas, ang kayamanan ng kalangitan ay mananatiling kayamanan. Subalit, pansamantalang iniwan ng Panginoong Hesukristo ang mga tunay na kayamanan ng Diyos sa kalangitan upang makiisa siya sa ating mga karukhaan. At kung iisipin mo, sa pakikiisa ni Kristo, hindi siya basta nakiisa sa mahirap lamang. Nakiisa rin siya sa mga mayayamang nangangailangan ng kaligtasan, sapagkat sa harap ng Diyos, lahat tayo ay madungis, at lahat tayo ay palaboy sa harapan ng Diyos, at lahat tayo ay mahirap sa harapan ng Diyos. Sa panahon na tayo ay nagkakasakit na, ay sinasabi natin na ang tunay na kayamanan ay kalusugan. Health is wealth. Sapagkat unti-unti na nating natututunan na mas mahalaga ang buhay kaysa sa material. E ano pa kaya kung ibinigay ng Diyos sa atin ay buhay na walang hanggan? At ang sukdulang pakikisama sa Diyos magpasawalang hanggan. Kaya namatay si Kristo at nagpakumbaba upang sa pamamagitan niya yung kayamanang totoo na mula mismo sa Diyos
ay mapasa atin din. At yan ang sinasabi ni Santiago na pinili ng Diyos ang mga dukha sa sanlibutang ito upang maging mayaman sa pananampalataya at mga tagapagmana ng kahariang ipinangako niya. Sapagkat nangangailangan ng tunay na pananampalataya upang ikaw ay tumingin sa kayamanan ng Diyos na lagpas sa kayang gawin ang sanlibutang ito. Ang tunay na kayamanan ay hindi material, kundi pagiging mayaman sa pananampalataya. Ang pang-araw-araw na pagbibigay sa atin ng Diyos ng oras at lakas ay higit pa sa kahit anong kayamanan. Ang problema lamang kagaya ng mga material na meron tayo, ang oras at ang lakas natin, inuubos natin sa mga walang kabuluhan. At ang masakit pa nito, sa panahon na wala tayong ginagawa, wala naman tayong gawain sa Panginoon. At pag may gawain na sa Panginoon, may ginagawa ka na. Samantalang pag walang gawain sa Panginoon, patay oras tayo. Paikot-ikot tayo. Patambay-tambay tayo. At pag malapit na ang gawain, tsaka tayo nagiging busy. Dahil ba sa kulang ng pagpapakita ng kayamanan ang Diyos sa atin? Hindi. Hindi natin ginagamit sa tama ang mga kayamanan natin. Kung gagamitan natin yan ng pananampalataya, lalakad tayo ng ayon sa pananampalataya at titignan natin ang lahat ayon sa kalooban ng Diyos at hindi natin siya ihuhuli. Well, ituloy natin dito. Ito rin ang dapat nasain ng mga Kristiyano na nag-aakalang meron sila ng mga material sa daigdig na to. Mahirap lang ba ang magmamana ng kaharian? Hindi. Kahit ang mga mayayaman ay dapat magnasa rin na makasama si Kristo sa walang hanggan. 1 Timothy 6:17 hanggang 19. Ang mayayaman sa sanlibutang ito o ang may mga kayang Kristiyano sa sanlibutang ito, pagbilinan mo na huwag magsipagmataas ng pag-iisip at huwag umasa sa mga kayamanang hindi nananatili, kundi sa Diyos na siyang nagbibigay sa ating sagana ng lahat ng mga bagay upang ating ikagalak, na sila'y magsigawa ng mabuti, na sila'y magsiyaman sa mabubuting gawa, na sila'y maging handa sa pamimigay, maibigin sa pamamahagi, na magtipon sa kanilang sarili ng isang mabuting kinasasaligan para sa panahong darating, upang sila'y makapanangan sa buhay na tunay na buhay. Ituloy natin ang pagbasa natin kay Santiago. Ituloy natin sa verse 6. Ngunit inyong niwawalang puri ang dukha. Hindi baga kayo pinahihirapan ng mayayaman at sila rin ang kumakaladkad sa inyo sa harapan ng mga hukuman? Hindi baga nilalapastangan nila yung marangal na pangalan na sa inyo itinatawag? Ay sa palagay ko, hindi dahil sa mga Kristiyano ay hindi nagbibigay sa mahihirap nilang kapatid. Ang pinag-uusapan dito ay mas pinapaboran ng mga Kristiyano ang mayayaman. At hinahamak nila ang mahihirap nilang mga kapatid. Pinaalala ni Santiago sa mga Kristiyano na nagwawalang kabuluhan sa kanilang mahihirap na kapatid sa iglesia, hindi ba yung mga mayayaman na puring-puri ninyo, yan din ang dahilan kung bakit kayo nauusig? Hindi ba't yung mga mayayaman na yan na puring-puri ninyo, yan din ang lumalapastangan kay Kristo?
Mas kinikilingan mo yung kapatiran mo. Mas kinikilingan mo yung mayaman at winawalang kabuluhan mo ang kapatid mong mahirap. Hindi ba yung mga mayayaman ninyong mga Panginoon sa lupang ito yan ang dahilan kung ba't hindi kayo nagsisimba pagkalinggo? Hindi ba't dahil sa pera nila kayo rin nilalapastangan nyo na rin ang pangalan ni Kristo? Dahil sa mahihirap ang mga kapatid ninyo. Hindi nyo ba naaalala yun? Gusto nyong gayahin yung pamamaraan nila ng pamumuhay. Nilalapastangan nyo porque mahihirap ang mga kapatid nyo sa simbahan. Kaya makahawa kayo ng konting pera parang kayo na ang tagapagligtas ng iglesia. Hindi ba't sinasabi ng Panginoong Hesukristo na ang kaharian ng Diyos ay malapit sa mga mapagpakumbabang loob? Kung kaya't sinabi ng banal na kasulatan, mapapalad ang mga mapagpakumbabang loob. Sa English, poor in spirit. O sa ibang salin ng Tagalog, mapalad ang mga wala ng ibang inaasahan maliban ng Diyos, sapagkat sa kanila ang kaharian ng langit. Subalit, pagdating sa mayaman, anong sabi ng Panginoon? Magaan pa sa isang kamelyo ang dumaan sa butas ng isang karayom kaysa sa isang taong mayaman na pumasok sa kaharian ng Diyos. Kung kaya't, pangalawang puntos, ang pananampalataya ng Panginoong Hesukristo ay nagpapasakop sa pagkapanginoon ni Hesukristo. Ang pananampalataya ng Panginoong Hesukristo ay nagpapasakop sa pagkapanginoon ni Hesukristo. Sinabi na sa atin kanina na ang Panginoong Hesukristo ay ang Panginoon ng kaluwalhatian. Ang kanyang pagkapanginoon ay tumutukoy sa kanyang pangingibabaw sa buong kaharian ng Diyos. At kung siya ay ang hari, siya rin ang tagapagbigay ng utos. At bilang tagapagbigay ng utos, siya rin ang tagapaghukom. Kaya tayong mga nasa pananampalataya ay kumikilos at nakikisalamuha sa ating kapwa ayon sa kanyang utos at kalayaan na ibinigay niya sa atin, lalo na sa ating mga kapatid. So basahin natin sa verse 4. Magbasa tayo sa verse 11 hanggang verse 12. Huwag kayong magsalita ng laban sa isa't isa, mga kapatid. Ang magsalita laban sa kapatid o humahatol sa kanyang kapatid ay nagsasalita laban sa kautusan. At humahatol sa kautusan. Datapwat kung ikaw ay humahatol sa kautusan, hindi ka na tagatupad ng kautusan, kundi hukom. Iisa ang tagapagbigay ng kautusan at hukom sa makatuwid bagay, ang makapagliligtas at makapagwawasak. Datapwat sino ka na humahatol sa inyong kapwa? Ano sinasabi ng talata? Ang Panginoong Hesukristo na Panginoon ng kaluwalhatian ay hari sa kaharian ng Diyos. At bilang hari, siya ay tagapagbigay ng utos. At bilang tagapagbigay ng utos, siya rin ay tagapaghukom. Kaya tayong mga nasa pananampalataya ay dapat kumilos at dapat makisalamuha sa ating mga kapatid at gumalaw sa ating iglesia ayon sa kanyang utos at ayon sa kalayaan na ibinibigay niya sa atin, lalong-lalo na sa pakikitungo natin sa iglesia. Mabigat na usapin ang paghatol sa ating kapwa, lalo na kung hindi ito ayon sa kanyang salita, at lalong-lalo na kung hinatulan mo ang kapatid mo dahil sa mahirap siya.
Kapag tayo ay humahatol sa kapatid natin batay sa panlabas na kalagayan, lalong-lalo sa kanyang kahirapan, inaagaw natin ang posisyong hindi atin. Ang paghatol na hindi nakaayon sa katuwiran ng hari ay paghihimagsik laban sa kanyang pamamahala. Ang tunay na pananampalataya ay may takot sa Panginoon, may respeto sa Panginoon. Alam nating tayo ay huhukuman ng Diyos. Bawat isa sa atin ay haharap sa Diyos. Kung kaya't iniingatan natin kung paano tayo nagsasalita sa ating kapatid. Paano natin hinuhusgahan ang ating mga kapatid. At lalo na paano tayo nagkakaroon ng motibo sa paglilingkod sa Diyos. Ituloy natin sa verse 8. Sa chapter 2, verse 8. Gayunman kung inyong ganapin ang kautusang hari ayon sa kasulatan, ibigin mo ang iyong kapwa na gaya ng iyong sarili, ay nagsisigawa kayo ng mabuti. Datapwat kung kayo'y nagtatangi ng mga tao at nangagkakasala kayo at kayo'y hinahatulan ng kautusan na gaya ng mga suwail. Anong utos ng hari? Iibigin mo ang iyong kapwa na gaya ng iyong sarili. Ang pagtatangi ng tao batay sa kanyang mababang kalagayan ay pagsuway sa kautusan ni Kristo. Ang paglapit sa kapatid na pinababa ng kahirapan ay dapat magmula sa pusong natutong magpakumbaba. Ang problema rito ay hindi pagiging mayaman. Ang problema rito ay ang pagiging mapagmataas. Hinahatulan natin ang mababang kalagayan ng ating mga kapatid sapagkat tayo mismo ay may pagmamataas sa ating sarili. Na kung wala ito, ang kayamanan o kahirapan ay wala namang pinagkaiba, ay hindi nag-iiba ng ating parehas na integridad bilang Kristiyano o ng ating pagka-Kristiyano. Kaya nga sinabi sa chapter 1 verse 10 hanggang 11, ang mayaman ay dapat magmapuri, hindi sa kanyang pag-angat, kundi sa kanyang pagpapakumbaba. Ang mga pagsubok na kanyang dinaranas ay nagtuturo sa kanya na maging mapagpakumbaba sa harapan ng Diyos. Ang sino mang nagpapakita ng awa ay dapat alalahaning siya man ay nabubuhay lamang sa awa ng Diyos. At ang pag-ibig sa kapwa ay hindi gawa ng moral na superioridad. Ito ay ang pagkaunawa sa ating sariling pangangailangan ng biyaya. Verse 10. Balik tayo sa chapter 2. Verse 10 hanggang verse 13. Sapagkat ang sino mang gumaganap ng buong kautusan at gayoy may natitisod sa isa, ay nagiging makasalanan sa lahat. Sapagkat ang nagsasabi, huwag kang mangangalunya, ay nagsasabi naman, huwag kang pumatay. Ngayon kung ikaw ay hindi nangangalunya, ngunit pumapatay ka, ay nagiging suwail ka sa kautusan. Gayon ang inyong salitain at gayon ang inyong gawin, na gaya ng mga taong huhukuman sa pamamagitan ng kautusan ng kalayaan. Sapagkat ang paghuhukom ay walang awa doon sa hindi nagpapakita ng awa. Ang awa ay lumulawalhati laban sa paghuhukom. Ang relihiyosong tao ay maaaring magsabi na sinusunod niya ang lahat ng kautusan ng Panginoon. Ngunit kung binabaliwala niya ang maayos na pakikitungo sa kanyang kapatiran, ay nagkakasala siya sa buong kautusan. Sinabi ni Santiago na marapat na kung ano ang ating pagpapahayag ng pananampalataya ay ganun din ang ating gawin sa buhay bilang mga taong may kalayaan kay Kristo. Hindi niya ibinigay ang kautusan sa atin mga kapatid sapagkat mga alipin tayo, kundi dahil sa tayo ay naging mga anak ng Diyos. Sinabi sa chapter 1 na ipinanganak tayo sa pamamagitan ng salita ng katotohanan. At sa pamamagitan natin ng ating pananampalataya sa Kanya, sa pamumuhay natin sa Kanyang salita, ay tayo ay tunay na nakakalaya sa pagkaalipin sa kasalanan at sa diablo. Kaya bilang mga malalayang tao sa kaharian ng Diyos, ay may pananagutan tayo sa kautusan ng Diyos, sa kautusan ng kalayaan na tinatamasa natin sa Panginoon.
Kaya't sinasabi sa chapter 1 verse 25, ang nagsisiyasat ng sakdal na kautusan, ang kautusan ng kalayaan at nananatiling gayon na hindi tagapakinig na lumilimot, kundi tagatupad na gumagawa, ay pagpapalain ng taong ito sa kanyang ginagawa. Kaya't ang iglesia ay marapat mahabag sa mga mahihirap na kapatid, sapagkat ang paghuhukom ay walang awa doon sa hindi nagpapakita ng awa. Subalit kung tayo ay nagpapakita ng awa sa pagbalik ni Kristo sa kanyang muling pagparito, luluwalhatiin natin ang Diyos. Sapagkat ayon sa Matthew 5 verse 7, mapapalad ang mga mahabagin sapagkat sila'y kakahabagan. Sa huli, ang pananampalataya ay hindi lamang kinikilala si Jesus bilang Panginoon sa salita, kundi kung ang kanyang pagkapanginoon ang tunay na humuhubog sa ating paghatol, pag-ibig at pakikitungo sa kapwa. Ang pananampalatayang mula sa Panginoong Hesukristo ay nagpapasakop hindi lamang sa kanyang kaligtasan, kundi sa kanyang pamamahala, at kung siya ang hari, ang kanyang kautusan ng pamantayan, at ang kanyang awa ang modelo, at ang kanyang paghuhukom ang kanyang huling salita. Ito ay 3 puntos, subalit ang huling puntos ay itutuloy natin sa susunod na Miyerkules. Puputulin muna natin dito ang pangangaral, sapagkat yung pangatlong punto ay nangangailangan ng masusing pagbubukas ng salita. Yung verse 14 hanggang verse 26, napakaraming issue na kailangan nating sagutin sa mga talatang yun. Ang bahaging yun ay mabibigat patungkol sa issue ng pagpapawalang sala sa pananampalataya at yung binabanggit ni Santiago na paggawa ng mabuti. Gayon paman, sa 2 puntong ating napag-aralan, malinaw na ang pananampalatayang mula sa Panginoon na hindi nagtatangi at tunay na nagpapasakop sa kanyang pagkapanginoon. Ang sino mang tunay na sumasampalataya ay hindi maaaring magmataas, sapagkat nauunawaan niya na wala siyang may pagmamalaki sa harap ng Diyos. Tayong lahat ay nabubuhay lamang sa habag kung hinihingi sa atin ng Panginoon. Kahit gaano pa natin ito pinahahalagahan, ay hindi dapat nating ipagkait sa Diyos. Sapagkat wala tayong bagay na tinanggap na hindi galing sa Panginoon. At lalong hindi kakahabagan ang mga kapatid natin na nangangailangan ng habag. Basahin natin sa Luke chapter 6 verse 32 hanggang 36. Luke chapter 6 verse 32 hanggang 36. At kung kayo ay nagsisiibig sa mga nagsisiibig sa inyo, anong pasasalamat ang inyong kakamtin? Sapagat ang mga makasalanan man ay nagsisiibig sa kanila. At kung magsigawa kayo ng mabuti sa nagsisigawa sa inyo ng mabuti, anong pasasalamat ang inyong kakamtin? Sapagkat ganito rin ang ginagawa ng mga makasalanan. At kung kayo'y magpahiram doon sa mga inaasahan ninyong may tatanggapin, anong pasasalamat ang inyong kakamtin? Ang mga makasalanan man ay nagpapahiram sa mga makasalanan upang muling magsitanggap ng gayon din. Datapwat ibigin ninyo ang inyong mga kaaway at gawan ninyo sila ng mabuti at magpahiram kayo na kailanman ay huwag mawalan ng pag-asa. Tinutukoy niya yung pag-asa sa langit. O sa King James Version, huwag na kayong umasa ng kabayaran. At malaki ang sa inyo'y magiging ganti at kayo'y magiging mga anak ng kataas-taasan, sapagkat siya'y magandang loob sa mga walang tuwing at sa masama. Magmaawain kayo gaya naman ng inyong Ama na maawain. Hindi niya tayo tinawag na umibig lamang sa umiibig sa atin, at lalong hindi tayo't gagawa lang ng tulong sa mga taong makakatulong sa atin. Yan ang dahilan kung bakit maraming Kristiyanong mahihirap sa iglesia ang nawawalan ng puwang sa paglilingkod sa iglesia, sapagkat itinuturing sila na hindi makagaganti
Ang pamantayan ng kaharian ay mataas. Ibigin ninyo ang inyong mga kaaway. Magpahiram na walang inaasahang kapalit. Maging maawain gaya ng Ama sa langit na maawain. Ang pagtulong ng Kristiyano ay hindi dapat nagmumula sa motibo ng pakinabang o pagbalik ng pabor. Kung ang ating kabutihan ay may hinihintay na kapalit, ito ay transaksyon. Ito ay negosyo, hindi ito pag-ibig. Ang pag-ibig ng kaharian ay nagmumula sa pusong binago ng biyaya. Kasama rin sa ganitong pag-ibig ang pananagutang itaguyod ang kapakanan ng mga kapatid nating mahihirap sa paraan ng makapagbibigay ng pangmatagalang kabutihan. Ganun pa man, dapat natin isaisip, hindi sapat ang panandaliang tulong. Dapat din nating turuan ang mahihirap nating kapatid na matutong magtrabaho, magkaroon ng kasanayan at matutong gumastos ng naaayon sa tamang prinsipyo, maging matapat na katiwala sa anumang pagkakaloob ng Diyos. Tandaan natin mga kapatid, na ang sinasabi rito na huwag tayong magtatangi ng tao sa katayuan ng mayaman o mahirap. Pero subalit tandaan natin, hindi natin itangi ang masamang practice. Kung ang kahirapan ng kapatid ay dahil sa kanyang katamaran, kailangan siyang turuang magtrabaho. Sapagkat ang pag-ibig ay hindi natutuwa sa kawalan ng katuwiran. Laging sinasabi ng Panginoon sa iglesia na kanyang siyasatin kung ano ang sakdal na kalooban ng Diyos, at doon meron tayong pagtatangi. Subalit kung ang pag-uusapan ay kahirapan at pagiging mayaman ng sino man, wala tayong tinatanging tao. Pero ang masamang tao ay dapat disiplinahin. Ang mabuting tao ay dapat gawing ehemplo sa iglesia. Ang mga hindi mapagkakatiwalaan, hindi dapat pagkatiwalaan. Yung mga mapagkakatiwalaan, pagtiwalaan ng iglesia. At sa bagay na yan, hindi yan usapin ng pagtatangi. Usapin yan ng pamantayan. Pero hindi ka pwede maging leader sa iglesia sapagkat ikaw ay mahirap. Yan ay pagtatangi. Pero kung hindi ka pwedeng maging leader sa iglesia sapagkat hindi ka matapat, yan ay tamang paghatol. Sapagkat ito ay nire-require sa mga stewards that a man be found faithful. Sa ganitong paraan, ang iglesia ay hindi lamang tumutulong at hindi lamang nagbibigay. Ang iglesia ay nagpapalakas at ang iglesia ay nagpapalago. Sapagkat ang habag ay hindi nagtataguyod ng pag-asa sa kapwa-tao. Ang dulo ng pananampalataya ay hindi maging palaasaka sa tao. Kung hindi, dapat matuto kang umasa sa Diyos na nagbibigay sa iyo ng lakas at talino. Sa tuwing tayo ay nagtatrabaho at gumagawa, ay ginagamit natin ang mga prinsipyo ng Panginoon. Nilalayo nitong itayo natin ang ating mga kapatid upang siya ay makapamuhay ng may dangal, kasipagan at pananagutan sa harap ng Diyos. Hindi rin layunin ang pananampalatayang ito na sabihin ng mga mahihirap, tungkulin ninyong buhayin ako. Tinitignan natin kung ano ang kalagayan ng ating mga kapatid at ayon sa doktrina ni Kristo ay ating ginagawa ang marapat. At dito tayo dinadala sa halimbawa ng ating Panginoong Jesucristo. Binasa natin sa 2 Corinthians 8:9, bagamat siya'y mayaman, gayon may nagpakadukha dahil sa inyo, upang sa pamagitan ng kanyang karukhaan ay magsiyaman kayo. Yan ang sukatan. Radikal ang pagpapakababa ni Kristo. Hindi niya pinili yung komportable sa kanya. Hindi niya pinili yung madali sa kanya. Yan ang ating modelo. Maaaring hindi tayo komportable
Natulungan ng mga kapatid nating mahihirap na pagtiisan ng mga kapatid nating mabagal matuto. Pero hindi pa langit ang iniiwan natin. Ang ibinibigay natin ay hindi pa mga tunay na kayamanan. Ang Panginoon ng kaluwalhatian ay hindi nagbigay upang tumanggap. Dahil sa totoo lang, kahit ang paglilingkod natin ngayon sa Kanya ay hindi nagpapayaman sa Kanya, hindi nagpapasikat sa Kanya. Sapagkat aanhin mo ang palakpak ng sanlibutan, ang sanlibutan ito iwawasakin ng Diyos. Ang hinahanap natin ay ang kapurihan ng Panginoon. Sa harapan ng mga libo-libo at laksa-laksang anghel na nagpupuri sa Diyos at nagagalak sa isang taong nagsisi. Hindi tayo inibig ni Kristo sapagkat tayo ay karapat-dapat. Inibig niya tayo sapagkat naawa siya sa ating espiritual na kahirapan. Na napapagod tayo at nagbabanat tayo ng buto araw-araw na ang dulo natin ay kamatayan at apoy na impyerno. Mahirap ang buhay na hiwalay sa Diyos. At ang ganyang katotohanan ay naiintindihan lamang ng mga taong nakakita ng pananampalataya. Kaya't habang tayo ay nasa panahon ng pagsubok, ito ang panawagan sa atin. Suriin natin ang ating mga puso. Bakit ba tayo tumutulong sa gawain? Bakit ba tayo sumasali sa charity? Yung sinasabi natin na para sa gawain, totoo ba talaga yon? Ano ang kondisyon mo sa pagsunod kay Kristo? Ang pag-ibig ba natin sa Diyos ay may hangganan? Ang ating habag ba ay pinipili lamang natin kapag komportable tayo? Napakabilis nating magsalita. Pero kapag i-deliver na natin yung mga bagay na sinalita natin, sapagkat masakit sa kalooban natin, hindi natin gagawin. Naway ang ating pananampalataya ay mapatunayang mula sa Panginoong Hesukristo. Pananampalatayang hindi nagtatangi at nagpapasakop sa hari at nahuhubog ng kanyang sacrificial na pag-ibig. Sapagkat kung tayo ay tunay na kanyang mga anak, hindi lamang natin mamanahin ang pangalan ni Kristo na mga Kristiyano, kundi ng kanyang Espiritu. Sa ating pagpapatuloy sa Kanya, sa kanyang pag-ibig, mamanahin natin ang kanyang mga katangian, ang kanyang paging maawain, gaya ng ating Ama sa Langit na maawain. Salamat sa Panginoon. Manalangin tayo. O Diyos, banal na makapangyarihan sa lahat, pinupuri ka namin at pinapasalamatan ka namin. Sinasamba ka namin. Niluluwalhati ka namin. At humingi kami sa iyo ng tawad sa aming mga kasalanan. Bilang mga Kristiyano na nag-aasam ng paglago at nag-aasam kami na sana ang ministeryos ay humahakbang at nagbabago, sana ay napapabuti ang aming iglesia. Kung hindi ito nagsisimula sa aming pag-iisip at puso, ay nangangailangan namin ng iyong biyaya at awa ngayon na magbago kami ng pag-iisip. Sapagkat hindi namin problema ang pagiging mahirap ng marami sa amin, kundi ang kahandaan ng aming puso sa pagtugon sa panawagan ng Panginoon. Napakaraming meeting na aming paulit-ulit na kami nagmi-meeting upang gumanda ang antas ng pananampalataya, maging mabunga ang aming mga paglilingkod. Subalit kung hindi kami magiging matapat na mga katiwala ng lahat ng pinagkakatiwala mo sa amin, ay para kaming nananalangin ng karunungan na ang aming pananampalataya ay pabago-bago at ang aming isip ay hindi tiyak.
At wala kaming tatanggapin na anuman sa iyo. Patawarin mo kami, Panginoon. Patawarin mo kami, Panginoon, sa aming mga pagkukulang sa iyo. At pagpalain mo ang aming gawain ng pagmimisyon at pagkakawang gawa, puspusin mo kami ng banal na Espiritu. At tulungan mo kami na maganap ang iyong kalooban. Sapagkat ikaw ay Panginoon. Ikaw ang tanging mahalaga sa amin. At ang lahat ng bagay na meron kami ay galing sa iyo. Ikaw ang aming kaaliwan. Ang iyong salita ang aming kaaliwan. Pangalawa na lamang ang iglesia na ay nagiging kaaliwan namin kung ang iglesia ay lumalakad sa banal na Espiritu at sa iyong salita. Ingatan mo ang aming puso na kami maaliw ng mga bagay sa sanlibutan na lahat ng ito ay lumilipas. Tulungan mo kaming maaliw ng mga bagay na walang hanggan upang sa ganun, kung ang mga bagay na tinatangkilik namin ay kinakailangan para sa nangangailangan, ay hindi mahirapan ang aming puso sa paghiwalay, sapagkat ikaw ang aming kayamanan. Ang iyong paghahari ang aming pag-asa. At dahil dito, naiintindihan din namin na hindi mo kami dadalhin sa mga pagsubok na hindi namin kakayanin sapagkat ikaw ay matapat. Hawak mo ang oras at hawak mo ang panahon. Hawak mo ang lahat. Maging ang pagiging stable ng aming pamahalaan at na ekonomiya ng sa daigdig na to. Hawak mo ang lahat. Sa gitna ng mga digmaang naririnig namin at sa banta ng pagbagsak ng mga gobyerno at pagkakaroon ng pandaigdigang digmaan, alam namin na ang aming mga buhay ay nasa kamay mo. At sa mga panahon na alam namin na wala kaming magagawa, ay doon namin naiintindihan ang kalagahan ng iyong pagtatapat. Kung hindi ka magtatapat sa amin, paano na kami? Dahil dito, Panginoon, ipaalala mo sa amin na ang katapatan mo sa aming buhay ay hindi para lang sa amin, kung hindi para din sa mga taong hindi pa nakakita ng iyong katapatan. Na ang kabutihan mo sa buhay namin ay para din sa mga kapatid namin na nangangailangan ng kabutihan mo. Matupad ang iyong kalooban sa aming buhay. Pahintulutan mo kami, Panginoon, na makapaglingkod sa iyo. Sa pangalan ng Panginoong Hesukristo. Ito ang aming samot dalangin. Amen.